Well, we declared Red Alert 12 September as a standard security protocol. So pag may mga ganitong insidente, no? Naka-red alert ngayon ang sandataang lakas ng Pilipinas dahil sa isa sa gawang malawakang rally ng iba't ibang grupo sa darating na September 21. Layo ng kilos protesta na kondinahin ang talamak na korupsyon sa flood control projects ng gobyerno. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Prancel Margaret Padilla, bahagi lamang ito ng kanilang standard security protocol na ipinatutupad tuwing may malalaking aktibidad, katulad ng ginagawa rin tuwing State of the Nation address ng Pangulo. Giit niya, wala silang nakikitang banta sa pambansang seguridad kaya't hindi ito dapat pagmula ng pangamba ng publiko. Layunin nito is to pool our personnel, no, to be able to stand ready for any eventuality. So this is not to sow any panic, but sa amin sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, internal yon para sa amin, para kami naman ay maging handa for any eventuality. Dagdag pa niya, mananatiling nakasuporta ang puwersa ng AFP sa Philippine National Police para sa pagpapanatili ng peace and order, habang nagpapatuloy ang kanilang mandato sa pagbabantay sa national security at territorial defense, lalo na sa West Philippine Sea. Mariinding pinabulaanan ng militar ang mga espekulasyon na itinaas ang Red Alert para protektahan ng mga politiko o may kinalaman ito sa pagkansela ng ilang biyahe ng Pangulo sa ibang bansa. Giit ni Colonel Padilla, nananatiling walang pinapanigan ng Armed Forces of the Philippines pagdating sa mga isyung may kinalaman sa politika at tapat pa rin sila sa kanilang sinumpaang tungkulin na pagsilbihan ng bayan. Bagamat nirerespeto ng AFP ang mga personal na pananaw ng bawat sundalo, iginiit ni Padilla na mananatili silang apolitikal at hindi papanig sa anumang interes na pampolitika. Patuloy rin ang paalala ng pamunuan ng AFP sa mga sundalo hinggil sa kahalagahan ng kanilang sinumpaang tungkulin, lalo na sa panahong may mga isyong maaaring makaapekto sa katatagan ng bansa. But as we wear the uniform, we do not have any other color than the uniform that we wear. So ang allegiance po natin is to the flag and to the duly constituted authority. Andyan po ang pagsunod natin sa Constitution. Yes or no, down to our ground commanders, patuloy po natin na nire-remind consistently ang ating mga kasanduluhan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.